Habang lumilipas ang panahon, napakarami ng pagbabago rito sa ating lugar, lalong-lalo na dito sa Quezon City. Maraming bagong building, especially sa mga business district. At saka yung isa sa mga pinakaluma na rin, kumbaga legendary na rin na building, etong Isitan guys, ayan o. Yung Isitan na yan, grabe no, ayan yung Isitan, ang tagal na rin yan. So sa mga matatagal na building rito sa Cubao guys. Tapos and then ito yung Gateway Mall. So di ba? Na itur ko na kayo para na rin kayo naggala. So good morning sa inyo mga paps no. Iskoria Motovlog nagbabalik. So bali nandito tayo guys sa may White Plains ngayon. So yung mangyayari iikutin natin yung ilang bahagi ng Cubao. Pwede natin daanan yung Araneta, 15th Avenue, tsaka especially yung Boni Serrano, isa sa pinaka mahabang kalye na traffic talaga. So i-update ko kayo regarding dyan sa lugar na yan guys. So by the way, nandito tayo sa White Plains, Katipunan. So bali ang unang ruta natin dito sa may Katipunan Avenue mismo para labas natin Boni Serrano guys. Bali kakaliwa tayo rito at papunta tayo ng White Plains, and then sunod natin yung lugar ng Boni Serrano para makarating tayo dito mismo sa may sentro ng Cubao. Kasi yung ibang address guys, kapag makikita nyo, minsan kinukonsider na nila na Cubao itong White Plains eh. Pero ang pinaka sentro talaga nyan ay yung bandang Murphy, Araneta, at saka yung kabilang side yung may mga street sa E. Rodriguez. So itong pupuntahan natin na ilang bahagi lang naman ng ng Cubao at i-explore natin para sa inyo at para sa mga matagal nang di nakakapunta sa lugar na ito. Tinatawag nilang White Plains, Katipunan. So kakaliwa tayo dyan sa may Boni Serrano, yung papunta ng EDSA, para maka-access tayo papunta sa Araneta Avenue, papunta sa 15th Avenue. So isa ito sa mga lugar dito sa Quezon City na pwede kang dumaan kapag pupunta ka ng Cubao, kapag galing ka ng Ortigas, para makaiwas ka sa traffic sa EDSA. Kasi kanina galing tayo na EDSA from Ortigas flyover. So grabe yung traffic. Kaya ito pwede nating daanan to papunta ng Cubao guys. So yan yung nakikita nyo yung stoplight na yan, isa yan sa mga pwede nating daanan. Kakaliwa tayo para Boni Serrano. So madadaanan natin mamaya dyan sa may kanto ng 15th Avenue, yung pinaka main entrance ng Camp Aguinaldo dito sa Boni Serrano. So ito consider na rin na Cubao area to guys. So yan yung Camp Aguinaldo High School. So bali nasa kanto tayo ng 18th Avenue guys. So ito traffic light. Wait lang natin no. Minsan kasi may mga nanguhuli rito eh, may mga LTO eh. So ito guys, tsaka nilawakan na nila yung kalye rito no. Hindi katulad dati na ito lang dalawang inner lane na to. So ayan yung stoplight na yan. Bali ayan yung pinaka main entrance ng Camp Aguinaldo. Pero pag magdi-deliver ka, dun ka sa may gate 6 guys. So ito yung Camp Aguinaldo. So isa sa mga ano rito, lugar na kung saan ay medyo kilala. Ayan. Tapos pag diniretso mo naman yan, yan yung papunta ng Camp Crame, towards to EDSA to guys, yung dinabaybay nating Boni Serrano na to. Tapos mamaya papasok tayo sa loob ng Cubao, yung tinatawag na may lang Cubao Murphy. Medyo may kalakihan din tong Cubao Murphy na to no. Kumbaga parang isang ruta ng mga jeep yan eh. Tsaka di natin alam kung bakit tinawag siya na Murphy Cubao, pero parang sakop siya ng barangay Socorro dito sa Quezon City sa Cubao. So guys, bali ito, nandito tayo sa may 7th Avenue rito sa Cubao. Kakanan tayo rito sa may, kung tawagin nila, Main Avenue guys, kung naririnig nyo at familiar kayo. Ayan o, Justice Lourdes Paredes, formerly Main Avenue. So kilala rin tong lugar na to guys, yung Main Avenue na to.
So sakop to ng Murphy na tinatawag nila, at sakop din ng Barangay Socorro. So kakanan tayo dito sa may 9th Avenue, para dire-diretso tayo ng Araneta Center. So ito na pala yung itsura ng Cubao ngayon. Ito yung update. So ayan, kapag nasa 9th Avenue ka, ito yung makikita mong lugar. Ito, kakanan na tayo ng 9th Avenue. So dito mo rin makikita yung lokal na ng Iglesia ni Cristo. Ayan. So Murphy, Quezon, ibig sabihin yan, yung Murphy. So pag diniretso natin yan, papunta tayo ng Araneta Center. Madadaanan natin yung Coliseum, kanto ng Pitwason at saka ng 9th Avenue. So yung nakikita nyo na yan, car park ng SM yan, dito sa may Cubao. Tapos yung bandang ron ay Ali Mall. So pasukin muna natin to guys. Bale ito, nandito na tayo sa loob ng Araneta Center. So ayan yung SM Cubao dito sa loob ng Araneta Center. So yung kabilang side naman yan guys ay yan yung Araneta Coliseum. So napakarami na rin talagang establishment dito, no? So ito Cyber Park 1. Yan. And then kapag pinasok natin yan, ito pag kumaliwa ka dyan guys, dyan mo makikita yung papunta ng Cubao Farmers. So ayan, ito yung Shopwise rito, no? So kanan muna tayo rito guys, para mapunta natin yung Ali Mall. So ayan, ayan yung Ali Mall. So ito na yung itsura ng Cubao ngayon guys, update. U-turn tayo rito para makasagad tayo. So ito yung footbridge na nagkukonekta sa SM at saka Ali Mall guys. Ayan, no? Isa sa pinakamatagal na mall na rin dito sa loob ng Araneta. So bali ito, pag diniretso ulit natin, papunta ulit to ng Pitwason. Kumbaga umikot lang tayo eh. So yan yung Pitwason, yung may nakalagay na Spark Place. So U-turn tayo dito guys. And then papunta tayo ngayon ng 15th Avenue. So inikot ko lang kayo, no? Tapos ito may update rin dito guys, yung lugar na to. Bali yung Araneta Center station, o yung tinatawag na mga terminal, parang tinibag siya guys. Ewan natin kung ano yung balak gawin ng rito, ng Araneta, kung ano ang balak gawin ng Araneta rito. So ayan yung nakikita nyo, malaking bahagi na yan. Ayan guys, tinibag siya, dinemolish yan, no? Ayan yung dating terminal na nandito. So ngayon parang terminal na lang siya ng mga minibus. Dati makikita dyan yung mga malalaking bus mga biyahe na pang probinsya. So ngayon wala na, puro mga UB Express yung nakikita nyo. So bali yan yung update dito sa loob ng Araneta Center. Hindi lang natin maiikot guys, no? Baga parang tinuro ko lang kayo sa ilang bahagi ng Cubao. Napakarami na ring establishment dito. So papunta tayo na 15th Avenue ngayon. Doon naman tayo magliliwaliw. So ayan yung stoplight dyan, bali 15th Avenue na yan. Kakanan na tayo dyan. So itong lugar na to, ang binabaybay natin ay sakop pa rin ng Cubao ito guys. Isa sa mga pinakamalaking lugar dito sa Quezon City ay yung Cubao, kasi halos hati ng EDSA yan yung nasa kabilang part, yung merong E. Rodriguez Sr. Cubao pa yun bago ka dumating ng New Manila. Cubao pa rin yun. So ito yung binabaybay natin ay 15th Avenue. So itong lugar naman na to ay one way, hindi ka pwede mag counter flow rito. Tapos ang labas naman ito, pag diniretso mo, yung Pitwason pa rin. Baka binaybay lang natin yan para sa inyo guys, para sa content na ito. Napakarami na ring mga establishment dito sa lugar na to. Ayan. Ang laki ng ng Cubao. Lugar naman, daanan natin yung Gateway Mall and then papunta ng EDSA, may pinuntahan kasi tayo sa may 15th Avenue. May hinatid ako na checker ron. So
sa may Union Square Condominium. So ito, binabaybay na natin yung Pitwason. And then kanan tayo rito sa loob mismo ng Araneta Center, Cubao. So ganito lang yung ginagawa natin para may update ko kayo sa mga nag-request dyan. Kasi may nag-request na baka pwedeng i-features natin yung mga ibang yung ibang mga business district tulad ng ganito. So mayroon akong video dyan guys na i-upload na yung sa Eastwood. Nag-ikot-ikot tayo, maliit lang yung Eastwood guys eh. So ito, pasok na tayo rito sa Araneta Center. So ito, gilid pa rin ng yan eh, ng Ali Mall guys. Ayan yan yung lugar na yan, gilid pa rin yan ng Ali Mall. Ayan nakita nyo yung malaki na yan, Ali Mall. Isa sa mga pinakamatanda na mall dito sa loob ng Araneta Center. Tapos yung Araneta Center mismo, yung Coliseum, napakatagal na rin yan. So ito Center, yung Smart Araneta. Ayan yung Coliseum guys. Ayan yung bilog na yan, yung pinaka dome. Ayan, Smart Araneta. So dyan ginaganap yung mga event, yun, like Gilas, PBA, diba? And then kapag kumaliwa tayo banda ron, makikita natin yung gateway. At saka yung isa sa mga pinakaluma na rin, kumbaga legendary na rin na building, etong Isitan guys. Ayan yung Isitan na yan, grabe no. Ayan yung Isitan, ang tagal na rin yan. So sa mga matatagal na building rito sa Cubao guys. Tapos and then ito yung Gateway Mall. So di ba, na itur ko na kayo para na rin kayo naggala. Yan kasi yung madalas na hindi na nakikita ng mga kababayan natin na nasa abroad. So ito yung entrance ng Gateway at saka yung Araneta Center Cubao Station ng MRT or LRT. So and then ayan yung Pure Gold Cubao. O di ba? Napakalaki ng Cubao guys no. Tapos isa din ito sa mga paborito dati ng mga tambayat tuwing gabi ng mga tsuhin natin no. Yung mga Bangbang Ali. So ito guys, yan yung Aurora Boulevard ulit yan. Kapag kumaliwa ka dyan ay papunta na ng EDSA. So sa mga mayroong gustong puntahan natin, yung gustong mag-request dyan, so galain natin guys, basta rito malapit sa Quezon City. Meron na rin tayo na i-upload nung naggala tayo sa Project 4, yung bawat kalye dyan. Tapos meron na rin ako upload dyan, yung mga Ortigas din. So may mga upload na rin na ibang video na mga nagpunta tayo sa ibang lugar, sa mga probinsya like Laguna, especially sa Rizal o kaya Alahala. So ganun lang no. Paikot-ikot lang tayo. In-update ko na lang rin kayo para sa request na iba na mga nasa abroad. So bali ito yung flyover ng Kamuning tsaka East Avenue, malapit. So pag na to, pag diniretso natin to, yung bagsak natin ay sa may Nia Road. Ito sa may, di ko alam kung National Post Office yan no? O Printing Office, ganun. So okay guys, may papakita ako sa inyo rito no. Ito ay isang bahay rito sa loob ng subdivision. Yung puro design niya ay puro stainless guys. Kumbaga kanya-kanyang hilig lang naman talaga tayo no. So ito, pag kumaliwa tayo makikita nyo guys. Ayan no. So ayan yung pinakagilid, di ba? Ayan, puro stainless oh. Ayan, madadaan natin tong kabuuan nito. Ayan guys, ang dami no. Puro stainless. Kumbaga pag magdi-design ka ng bahay, kanya-kanya naman talagang trip yan, kanya-kanya talagang hilig no. Ayan. O di ba? Bihira ka makakita ng ganyang unique na bahay sa isang lugar. Yung mga mahilig sa mga ethnic, di ko alam kung ethnic ang tawag sa mga ganyan eh. Basta may mga simbolo rin yan.
So siguro guys, tatapusin ko na muna yung video ko rito. At salamat sa panonood. At maraming salamat talaga sa mga sumusuporta kay Scoria Motovlog. So hanggang sa muli guys, Scoria Motovlog, ang inyong pong lingkod.